tatakbo ka kagad, totoo ba kaya walang kini-question mo na kagad si God. So dapat, dapat be humble, at saka dapat, igalang natin na, uh, uh, ibig sabihin, dapat matuto tayo magpakumbaba. Kapag hindi binigay, huwag mong questionin yung Panginoon kasi hindi naman talaga ano yan. Kasi wala kang karapatan para ganun na mag-question. So yun, uh, and then kung minsan nawawalan na rin sila ng gana sa faith nila, parang kini-question na rin nila yung pagiging Kristiyano nila na totoo ba ito na dami ko nang hinihingi, mabait naman ako, and then nagsisimba naman ako, pero bakit hindi binibigay yung mga hinihingi ko. So may mga ganong Kristiyano na nagreklamo. So sa prayer, sana huwag tayong ganon. Kasi may panahon talaga na ibibigay din ni Lord yung mga hinihingi natin. Hindi lang ngayon, pero baka may sa darating na araw. Kasi yung natutunan ko sa prayer, kasi dati, dami kong iniling, so hindi niya binibigay. So dumating ako sa point na nawawalan na akong ng ganang simba. Tapos mini-question ko na rin yung yung faith ko. Totoo pa to, na meron ko talaga ng Diyos. So, tapos, tapos yung nangyari, na natutunan ko na-realize ko na yung palang ganung bagay na pag hindi binigay sa'yo, ibig sabihin, meron ka palang dapat na matutunan muna bago ibigay sa inyo yung prayer niyo na yun. So, dapat pagdaanan mo muna, may pagdadaanan ka muna na bagay na makakatulong sa'yo para mabuild palalo yung pagiging Kristiyano mo dahil sa prayer. So, yun yung ano ko. So, and then, masasabi ko lang din, be careful po tayo sa pag nag-pray tayo. Kasi, o kaya yung mga lumalabas sa ating mga debate. Kasi, ang words, napaka-powerful po niyan. Bali, sample po, may kaaway kayo. Tapos sabi nyo, uh, na, sobrang inis mo, visit ka mo talaga. So, yeah. Mga ganun. Alam niyo, super powerful ng word na possible na mangyayari yun. O kaya malasing ka sana, o kaya yun. Mga ganun. So, be careful tayo lalo sa mga kabataan. Pag naiinis kayo sa mga kaklase niya, hindi kayo pinakopya, tapos tapos isip ka, bumagsak ka sana, parang gano'n, di ba? So, be careful tayo. Kahit sa simpleng ganong words, dapat, iwasan natin yung gano'n. So, dapat, sa pagiging, Kristiyano, dapat humble lang, dapat magpalugi ka, sabi nga ni Pastor Rick. Yun yung natutunan ko na in-apply ko sa buhay ko, magpalugi. So, super hirap na yun. Nag-usap kami ng Pastor na kung ano yung ibig sabihin na magpalugi. Super hirap gawin, pero pag in-apply mo yun, grabe yung nangyayari sa'yo. Okay, so yun po yung experience ko sa prayer. So mamaya mapapalikat po natin ang prayer mamaya pag natapos po natin yung okay na ba? Hindi ka na galaw yung post. Okay, yung next po na natutunan ko sa buhay ko, God gives mercy to those who help themselves. So ano po ito? Sa Tagalog, sa Diyos ang awa, nasa tawa ko. So pray tayo ng pray, pero hindi naman tayo gumagalaw. So parang, Lord, wala na akong pera, bigyan naman ako ng trabaho. Pero wala ka namang ginagawa, tambay ka lang naman. So anong sense na, diba? So, Lord, bigyan mo naman kami ng bigas. Yung ginagawa ka, naman sa bayan, nanunood. Dapat gumalaw ka. Yun yung natutunan ko.
experience ko dito kasi nung ah, pagka-college na ako, ang pangarap kong na school sa Baguio, sa SLU, yun yung pangarap ko na high school pa lang ako, di ba, sa high school or UP. Tapos, nung malapit ng, ng pasukan, sinabi ng nanay ko, wala tayong pera. Parang nalungkot ako. Gusto ko, hanap ko na lang yung school. Hindi nangyari na padpad ako sa Dagupan. So yung sa Dagupan naman, naka one sem ako. Tapos sabi na ng nanay ko, tumigil ka na kasi wala ka na pang ano. Kasi nagkakaproblema yung family namin doon sa financial, tapos sobrang magulo na. So ako, hindi kabataan, nagmukmuk ako. So ang nangyari sa akin, doon ako natutong nagbarkada, uminom, tapos bata, so doon ko nilibang yung sarili ko sa banda, ganyan. Umuwi ako gabi, ganyan. So minsan, one time, yung nanay ko, kita ko umiiyak, umiiyak siya. So ako naman lasing ako, umiiyak siya. Sabi niya sa akin ng nanay ko, alam mo anak, naawa na ako sa'yo. Alam ko na nag-rebelde ka na. Baka may mga nakaka-relate sa mga pagkakata. Sabi niya, alam ko nag-rebelde ka na. Sabi, explain ko naman siya na mag-pasensya ka na. Siya pa yung nagpakaawa sa akin na magpasensya. So parang, doon ako doon ko na-realize na mali na pala yung ginagawa ko. So yun. So, ang nangyari doon, mag-next sem na siya. So, ibig sabihin, nag-stop ako ng one sem. And then, yun, nag-stop ako ng one sem. The next sem na ganyan, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng tumambay ulit. Gusto kong pumasok. Kasi yung gusto kong gawin sa buhay ko. So, nag-pray na, Lord, hindi mo ako ng pang-aral. Lord, pero nandun lang ako sa kwarto. So, parang meron na akong napanood no, sa TV or yun nga, dapat gumalaw ka kung may gusto ka. Kasi hindi naman bibigay sa'yo na ipapagay siya na may parang magic na lang na parang mabuti na tutubo na lang yung gusto ka. So, ang nangyari, paano to, walang pera, pero gusto ko mag-aaral. So, anong gagawin ko? So, ang ginawa ko na ganyan, ang solusyon ko dito, kailangan ko magtrabaho plus mag-aral. Pagsasabayin ko, yun yung gagawin ko. So, ang ginawa ko, naghanap muna ako ng school. So, naghanap muna ako ng school, and then sakto, binigay ni Lord yung STI. And then, sakto yung STI, offer sila ng 2-year course. Okay sa akin yun, sa mga graduate. Plus, may program STI na mag-enroll ka doon, tutulungan ka nilang makapasok sa mga fast food. So, green up ko yun na hindi na ako papapagod na mag-apply kasi sila na yung mag-apply sa akin. So, yun yung nangyari. So, bali nakagraduate ako ng 2-year course na nagtatrabaho. So, parang niligot ko yung buong Jollibee dito sa Ordaneta. So, yun yung ginagawa ko. Pero super hirap na kasi gabi ka uwi, mas aral ka. So, parang yung buhay mo bilang estudyante, hindi mo talaga ma-enjoy. Kasi, puro ka trabaho, aral. Tapos, yung mga kaibigan mo, pinilig sila. Hindi ako pwede, may trabaho. Parang lungkot, di ba? Pero gusto mong mag-aral eh. Yun yung gagawin. So, yun yung para sa akin yun yung nangyari sa akin na tulungan mo yung sarili mo kung may gusto kang bagay. Na huwag mong iaasa lagi sa Diyos. Parang yung prayer mo, pinapaalam mo lang sa Kanya na Lord, gusto ko nito. Ngayon, ang gagawin ni Lord, either bibigyan niya o hindi, or bibigyan ka muna na ng test, or
And then, eto pa, yung isa pang experience. Nung nakagraduate ako naman, naghanap naman ako ng trabaho. So, pumunta ako ng Manila. So, yun. Tapos sa Manila, may mga nakapaskil, wanted, daytime coder. Pero requirements niya, 4-year course. Yung sakit na naman sa akin yan kasi 2-year course na ako. So, ba't gano'n sabi ko, so, mag-type ka lang sa Excel or tapos 4-year course, napakalupit naman ng Pilipinas. Requirements niya. So, tapos ang ginawa ko, napadpad ako sa SF, doon ako napadpad ng work. So, nagtanong ako doon, 6 months ako, SF. Then, naka 6 months ako doon, uwi na ako. Hindi ko kaya yung buhay sa Manila, masyadong maluho. So, yung nangyari, umuwi ako dito sa Urdaneta. Nag-work naman ako sa Magic Mall. Rusty Lopez na ako doon, stockman ako doon. Tapos ang nakakatuwa na, nung nasa Rusty Lopez ako, may dalawang babae na customer. Pero ako lang nandun ako sa loob kasi putikero ako. Tapos na ganyan, sabi ng manager ko, labas kayo, yes, pero so, dala ako sa patos. Then, medyo na ko. Pagtingin ko sa ID nila, gusto klase ko ng high school. Nahiya ako kasi naka-office uniform sila, katrabaho yan sa bako, picture. So parang nahiya ako sa sarili ko na ginagawa ko dito, tapos kaklase ko. Parang nahiya ako na, medyo na ko yung nagsisimba ko yung kaklase ko. Parehas ako kung kumukopya, no? Kaya, di ba, nangyari, yung dalawang babae, hindi ako pinapansin, parang walang kilala. So, yun yung nag-trigger sa akin na, ay, kailangan ko yung magtaran. Gusto ko rin yung ganung uniform. So, dapat ito na naman ako sa pag-aaral. Kinausap ko na naman yung parents ko, gusto ko mag-aaral. Wala ka na ng pera, mag-aaral ka pa. Gusto ko mag-aaral, pag-ipunan mo, pagsikapan mo, okay. So, ang nangyari naman doon, sakto naman itong UCU, nag-offer sila ng kauna-una ang IT. So, chinek ko yung tuition. Okay, kaya ko ito. So, ang diskarte ko naman doon, hindi na ako nag-apply sa fast food. Kasi tanda na ako, nakakaya na fast food na naman. So, yun, ang ginawa ko naman, ang diskarte ko noon, lahat ng organization sa school, sinalihan ko. So, first na sinalihan ko, choir. So, ako lang yung matanda doon, mga bata na yung kasama ko. Bahala na, basta 50% yata sa tuition. Okay na yan. Sumasali-sali na ako naman. Pero doon lang ako sa likod. Para lang ako tinapit na hindi naman ako kumakanta ko niya rin. So, gano'n. So, and then, nagsawa ako doon. Sa naman ako, mahilig kasi ako sa poetry, kasi nagsusulat ako. Yan yung passion ko. So, ginamit ko yun. Nag-apply ako ng publication naman. So, natuwa sila sa mga writings ko. Kasi dati mahilig ako sa political. So, ayun, kinuha nila ako. So, nagawang-gawa ako. Sa 100% na yung creative. So, yun yung diskarte ko noon, na para makapag-aaral. Para may tuloy ng 4-year course. So, yung nangyari noon, may mga struggle pa rin na binigay sa akin ni Lord na pag-exam na ako yung suki ng promissory note. Lagi ako nakikita ng teacher. Experience yun. Sino college dito? High school? Ayun. Yun. So, yun. Magsuki ka ng promissory note, parang kapal lang mukha mo na pabalik-balik doon sa accounting, di ba? Parang ang haba ng yung mga kaklase mo, maayos yung pila nila. Ikaw nandun pa, nagmamakaawa ka na din, pero natin naman, sakit to, sa akin mag-exam ako, pero bago ako mag-exam, nagmakaawa mo na. So, ako suki ako sa gano'n, and then, yung tanay ko naman,
nagsuki naman sa utang, utang ng utang para lang ano. So, yung ganun yung nangyari sa akin na ano. Pero, yung pala, yung mga pangyayaring ganun eh, ano, tinetest ka lang si Lord. Kung hanggang saan yung kaya mo. So, yung aral na natutunan ko dito na ano, yun nga, prayer, dapat, kung may gusto ka, paalam mo, and then, next, gawin mo yung ano mo, yung pinapanalangin mo, trabahuin mo. So, hindi pwedeng iasa mo yun. Ano. So, yun yung ano. And then, ayun, so, yun yung ano, yung ano, experience ko naman dito. So, sa inyo sa mga experience na ganyan, mga kabataan, swerte nyo. Ayan. Okay, yung next, ito. Ito na yung ano, yung isang matinding nangyari sa akin. Natuto akong maging humble sa magpatawad. Ito ang pinakamahirap na gawin sa lahat. Promise. Ayun, yung magpatawad ng kaaway. So, ang nangyari sa akin, after ng college ko, so, yun, nakagraduate ako sa UCU sa awa ng Diyos. So, pagka-graduate ko, siyempre kabataan, nasa kasarapan ka ng tugtugan, enjoy mo yung ano mo. Then, may pinakilala si Benedict. Kung may papakilala ko sa'yo, para naman hindi ka pala lagi seryoso, sabi. May pinakilala siyang babae, sa Taguba. Kapatid siya ng drummer na